Dagdagan mo ang dosis, doktor. Siguraduhin mong hindi siya magigising hanggang bukas ng hapon. Ayaw ko ng isang baliw na nag-iingay at nagwawala sa loob ng mansyong ito habang may mga bisita ako. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin ko ang usapan nating bayad. Ang boses na yon ni Doña Teresa ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa labas ng pintuan ng opisina, napatigil si Tala. Hawak niya ang isang mabigat na timba ng tubig at basahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw ng semento, kundi dahil sa matinding lagnat na kanina pa nagpapakirot sa kanyang buong katawan. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang timba. Ang tubig sa loob nito ay gumalaw, tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Kanina pa siya gising, naglilinis ng malawak na pasilyo ng Mansion Valderrama sa kabila ng panghihina ng kanyang tuhod. Ginagawa niya ito ng walang reklamo dahil sa utang na loob. Isang mabigat na tanikala na nagbibigkis sa kanya sa pamilyang ito mula pa noong bata siya. Akala niya, ang pananatili niya rito ay upang alagaan si Tarsi, ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas. Ngunit ang katotohanang narinig niya ay tila isang malamig na buhos ng tubig na gumising sa kanyang natutulog na kaisipan. Naramdaman ni Tala ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Doña Teresa ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asang kinalingatan niya. Si Tarsi, ang lalaking pilit niyang binabangon mula sa dilim, ay sadyang pinapatulog at nilulumpo ang isipan ng sarili nitong tiyahin. Biglang bumukas ang pinto. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Lumabas si Doña Teresa, suot ang kanyang mamahaling satin na pantulog, at ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na humalo sa amoy ng sabon sa sahig. Tumingin ang matanda sa kanya nang may pandidiri. "Bakit ka nandyan? Kanina pa ba tayo maispiya sa pamamahay na ito?" Ang boses ng Donya ay puno ng pangungutya. "Donya, maglilinis lang po sana ako ng silid ni Sir Tarsi." Pabulong na sagot ni Tala. Pinilit niyang huwag mautal, kahit na nararamdaman niyang tila umiikot ang paligid dahil sa init ng kanyang ulo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Teresa. Lumapit siya kay Tala at gamit ang dulo ng kanyang sapatos na may mataas na takong, tinabig niya ang timba ng tubig. Ang tubig ay humampas sa sahig. Nabasa ang luma at butas-butas na tsinelas ni Tala at umabot hanggang sa maliliit na sapatos ni Toby na nakalagay sa gilid ng pintuan. "Huwag kang magmalinis, Tala. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Utang mo sa akin ang buhay mo at ang kinabukasan ng anak mong paslit. Kaya kung may narinig ka man na hindi mo dapat nalaman, mas mabuting ibaon mo na lang yan sa limot. Kung ayaw mong maging pulubi sa kalsada, bukas na bukas din." Hindi nakasagot si Tala. Nakayuko lamang siya habang pinagmamasdan ng basang-basang sapatos ng kanyang anak. Ang bawat patak ng tubig mula sa sahig ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ito ba ang kabayaran ng utang na loob? Ang manahimik habang unti-unting pinapatay ang taong nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay? Nang makaalis si Teresa, dahan-dahang tumayo si Tala. Pinunasan niya ang kanyang muka gamit ang kanyang sando na basang-basa na rin ng pawis. Pumasok siya sa silid ni Tarsi, isang silid na laging madilim at tila kinuha na ng nakaraan. Amoy gamot at kalungkutan ang bumungad sa kanya. Doon, sa gitna ng malaking kama, nakahiga si Tarsi. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit kitang-kita ang hapo at ang kawalan ng malay sa kanyang anyo. Ang kanyang mga kamay, na laging nakasuot ng itim na guwantes, ay nakapatong sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Tala. Hinawakan niya ang gilid ng kama. Ang init ng kanyang lagnat ay tila gustong lumipat sa malamig na balat ng lalaki. "Sir Tarsi," bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig, tila isang munting apoy na pilit lumalaban sa malakas na hangin. "Patawarin niyo po ako.
Wala akong lakas para labanan sila. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang bibig. Inisip niya si Toby, ang anak niyang mahimbing na natutulog sa maliit na silid sa likod. Inisip niya ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Hanggang kailan siya kailangang magtiis? Hanggang kailan siya magiging bulag sa gitna ng liwanag? Habang nakayuko at umiiyak ng tahimik, naramdaman ni Tala ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malamig at nanghihinang mga daliri ang dahan-dahang humawak sa kanyang braso. Ang hawak na yon ay hindi mahigpit, ngunit puno ng bigat. Nag-angat ng tingin si Tala. Sa gitna ng dilim, bumukas ang mga mata ni Tarsi. Hindi ito ang mga matang dati niyang nakikita na walang buhay. Ang mga ito ay puno ng takot, sakit, at isang pakiusap na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang bangin. Iligtas mo ako. Ang boses ni Tarsi ay halos isang bulong na lamang, tila isang huling hininga bago ang tuluyang paglubog. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang lagnat na nagpapahina sa kanya ay tila napalitan ng isang apoy na nagsisimulang magliyab. Bakit gising si Tarsi sa kabila ng gamot na ibinibigay sa kanya? May alam ba siya sa ginagawa ni Doña Teresa? At higit sa lahat, sapat ba ang pag-ibig at lakas ng isang hamak na katulong na tulad ni Tala upang kalabanin ang higanting pader ng kasamaan sa loob ng mansyong ito? Layuan mo ang pamangkin ko, baka mahawaan mo pa siya ng dumi mo. Ang sigaw na yon ni Doña Teresa ay yumanig sa buong pasilyo, bumasag sa marupok na katahimikan ng umaga. Sa loob ng madilim na silid ni Tarsi, napatigil ang maliit na si Toby. Hawak niya ang isang lumang krayola at ang kanyang malalaking mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanyang harapan. Sa kabilang dako ng mansyon, mabilis na tumatakbo si Tala habang hawak ang isang basahan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Kanina lang ay abala siya sa pagpupunas ng mga mamahaling florera sa sala nang mapansin niyang wala sa kanyang tabi ang anak. Ang lagnat na nagpapabigat sa kanyang katawan ay tila nakalimutan niya sa sandaling marinig ang galit na boses ng kanyang amo. "Toby! Toby! Nasaan ka?" Halos pabulong na sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Alam niya ang mahigpit na utos ni Doña Teresa. Walang sino man, lalo na ang isang batang tulad ni Toby, ang pwedeng lumapit sa halimaw na si Tarsi. Ngunit huli na ang lahat. Nang marating ni Tala ang pintuan ng silid ni Tarsi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Doon, sa gilid ng kama, nakatayo ang kanyang maliit na anak. Ang kamay ni Toby ay dahan-dahang nakapatong sa kamay ni Tarsi. Ang kamay na punong-puno ng mga peklat at bakas ng malupit na apoy. Si Tarsi ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay tila gustong magtago sa pinakamadilim na sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakalingon. Pilit itinatago ang bahagi ng balat na tila nilamutak ng tadhana. Ang kanyang mga mata, na kagabi lamang ay humihingi ng tulong kay Tala, ngayon ay puno ng pagkabigla at takot na baka masaktan niya ang bata. "Toby, halika na rito." Mahinang tawag ni Tala, ang kanyang kamay ay nakahawak sa hamba ng pinto. Tila nagdarasal na huwag gumawa ng anumang ikagagalit ni Tarsi o ng sino mang nakamasid. Ngunit sa halip na matakot, si Toby ay ngumiti. Isang ngiting napakalinaw, tila isang sinag ng araw na pumasok sa isang piitang walang bintana. "Mama, tignan mo po oh. Ang galing ni Tito," sabi ni Toby sa kanyang paos na boses. Ang kanyang maliit na daliri ay dahan-dahang rumaan sa mahahabang peklat sa braso ni Tarsi. "Ang ganda po ng mga guhit sa balat niyo. Parang mapa po ito ng treasure map, di ba po? Dito po ba nakatago ang mga ginto?" Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang tatlo. Si Tarsi, na sa loob ng maraming taon
ay itinuturing ang kanyang sarili na isang sumpa ay napatitig sa bata. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, walang pandidiri ang nakita niya sa mga mata ng ibang tao. Ang nakita niya ay paghanga, isang purong pagtanggap na hindi kayang bayaran ng lahat ng yaman ng mga balderrama. Ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Toby sa kanyang mga sugat ay tila isang haplos ng isang anghel na nagpapahinto sa kirot ng kanyang nakaraan. Ang pusong matagal nang naging bato ay tila nagkaroon ng maliliit na lamat, handang gumuho sa tindi ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang napunit. Isang marahas na hakbang ang narinig mula sa likuran ni Tala. Ang amoy ng matapang na pabango ay muling bumalot sa hangin. "Walang hiya ka," ang sabi ko. "Huwag mong hahayaang gumala ang anak mong pulubi sa loob ng bahay ko." Mabilis na pumasok si Doña Teresa sa silid. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Toby. Sa kanyang paningin, ang presensya ng bata sa tabi ni Tarsi ay isang malaking insulto sa kanyang kontrol sa mansyong iyon. "Donya, patawad po. Kukunin ko na po siya agad. Hindi na po mauulit." Pakiusap ni Tala. Tumakbo siya palapit kay Toby at binuhat ang bata. Pilit itong itinatago sa kanyang likuran. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. "Hindi na talaga mauulit dahil tuturuan ko ng leksyon ng batang ito na walang pinag-aralan," sigaw ni Teresa. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakabuka, handang magpakawala ng isang malakas na sampal na tila isang hatol ng kamatayan para sa maliit na bata. Si Tala ay napapikit. Niyakap niya ng mahigpit si Toby, handang tanggapin ang hapdi para sa kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing talim ng isang patalim na handang bumaon sa puso. Ngunit ang sampal ay hindi dumating. Sa halip, ang narinig ni Tala ay ang tunog ng isang mabigat na paghinga at ang pagkalat ng mga gamot sa sahig mula sa maliit na lamesa na natabig. Nang dahan-dahang imulat ni Tala ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang tanawing hindi niya akalain. Si Tarsi, ang lalaking takot sa sariling anino, ay nakatayo na. Ang kanyang kamay, ang kamay na may suot na itim na guwantes, ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Doña Teresa. Pinipigilan ang pagbagsak ng kamay nito sa mukha ni Toby. Ang mga mata ni Tarsi ay nagniningas sa isang galit na matagal nang ibinaon sa limot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagsisikap na magsalita sa gitna ng kanyang mga iniinom na gamot. "Huwag mong sasaktan ang bata." Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na iniluluwa ng kanyang lalamunan. Si Doña Teresa ay napaatras. Ang kanyang mukha ay napalitan ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Paano nagkaroon ng lakas ang lalaking ito na kanyang kinokontrol? Naiwang nakatayo si Tala sa gitna ng dalawang nag-uumpugang puwersa. Ang munting pag-asa sa kanyang puso ay muling kumutitap, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Ano ang gagawin ni Teresa ngayong alam na niyang nagsisimula nang bumalik ang ulirat ni Tarsi? Mapoprotektahan kaya ni Tala ang kanyang anak sa gitna ng digmaang ito? O lalo lang silang mababaon sa mas malalim na kapahamakan? Lumuhod ka, Tala. Huwag mong ipakita sa mga panauhin ko na wala kang utang na loob sa pamilyang nagpapakain sa iyo at sa anak mong palamunin. Ang boses ni Doña Teresa ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa katusuhan. Sa gitna ng malawak na dining hall ng Mansion Valderrama, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, nakatayo si Tala. Ang kanyang suot na uniforme ay luma na at may mantsa ng pawis mula sa maghapong paghahanda para sa piging na ito. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon,
kundi dahil sa matinding pagod at hiya na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa paligid nila, ang mga matatandang mayayaman na kaibigan ni Teresa ay nagbubulungan. Ang tunog ng kanilang mahihinhin na tawa ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tala. Ang bawat sulyap nila ay puno ng panghuhusga. Tila ba tinitignan nila ang isang dumi sa gitna ng isang mamahaling alpombra. Donya, tapos ko na po ang lahat ng gawaing bahay. Mahinang sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato. Ang kanyang lalamunan ay masakit at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa puyat. Hindi ko tinatanong kung tapos ka na. Sinabi ko, lumuhod ka. Pag-uulit ni Teresa, mas mariin at mas mapanganib. Lumapit siya kay Tala. Ang amoy ng kanyang mamahaling alak ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa mesa. Ang kumari ko ay napagod sa paglalakad. Ang kanyang mga sapatos ay marumi. Linisin mo yan. Gamit ang iyong mga kamay. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kadisiplinado sa ilalim ng aking pangangalaga. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Tala sa malamig na sahig. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila pagguho ng kanyang dangal. Nararamdaman niya ang init ng kanyang mga luha na nagbabadyang kumawala, ngunit pinilit niyang lunukin ang kanyang hikbi. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Toby, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng pasakit na ito. Para sa anak niya, kahit ang pinakamababang putik ay lalakaran niya. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Tala ang sapatos ng isang matandang babaeng nakangisi sa kanya, narinig niya ang boses ni Teresa na tila isang anghel na nagpapaliwanag sa kanyang mga panauhin. Pasensya na kayo, mga mare. Itong si Tala ay tila bahagi na ng pamilya namin, kaya naman tinuturuan ko siyang maging mapagkumbaba. Alam niyo naman ang mga taong galing sa hirap, kapag hindi mo dinisiplina, madaling lumalaki ang ulo. Pinapatira ko na nga rito ng libre, pati ang anak niya ay dito ko na pinapakain. Maliit na bagay lang naman itong hinihiling ko sa kanya bilang pasasalamat. Diba? Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang malaking kasinungalingan na binalot sa ginto. Gaslighting sa harap ng maraming tao, pinapalabas niyang siya ang bida at si Tala ang masamang tauhan na kailangang ituwid. Nararamdaman ni Tala ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay naging isang madilim na bilanggo na walang rehas. Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala. Nakita niya ang isang baso ng pulang alak na hawak ni Teresa. Ang likido sa loob nito ay tila dugo na gumagalaw sa bawat kumpas ng kamay ng Donya. Tala, mukhang hindi ka pa tapos. Parang may dumi pa rito, oh. Sabi ni Teresa nang may mapait na ngiti. Sa isang iglap, dahan-dahang itinagilid ni Teresa ang baso. Ang malamig at madikit na pulang alak ay ibinuhos niya sa ulo ni Tala. Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng likido mula sa kanyang anit, dumadaan sa kanyang noo, hanggang sa pumasok ang ilang patak sa kanyang mga mata. Ang amoy ng alak ay naging kasing tindi ng kahihiyang kanyang nararamdaman. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang iba ay tumawa ng mahina. Tila ba nanonood lamang sila ng isang nakakatawang palabas sa telebisyon. Oops, my bad. Masyadong madulas ang kamay ko. Pangungutya ni Teresa, habang pinagmamasdan ang basang-basang anyo ni Tala sa kanyang paanan. Sige na, bumalik ka na sa kusina at maglinis ka ng sarili mo. Nakakahiya ka sa mga bisita. Ang dumi-dumi mo tignan. Nanatiling nakayuko si Tala. Ang bawat patak ng alak mula sa kanyang buhok patungo sa sahig ay tila tunog ng isang pusong nawawasak. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng tunay na sakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat ng plato sa mesa,
Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang manginig sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Ngunit bago pa man makatayo si Tala upang umalis, isang boses ang pumutol sa katuwaan ng mga nasa loob ng hall. Isang boses na galing sa itaas ng hagdan, malalim, nangihina, ngunit puno ng awtoridad na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Itigil niyo yan! Ang lahat ay napalingon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Doon, sa tuktok ng hagdan, nakatayo si Tarsi. Ang kanyang katawan ay tila nanginginig sa pagsisikap na makatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang tiyahin. At ang kanyang kamay na may guwantes ay mahigpit na nakahawak sa railings ng hagdan. Tarsi, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa kwarto mo. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng takot at pagkabigla. Hindi gumalaw si Tarsi. Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Tala na nasa sahig pa rin, basang-basa ng alak at tila isang basang sisiw na pinagtutulungan ng mga buitre. Ang puot sa mga mata ng lalaki ay tila isang apoy na handang tupukin ang buong mansyon. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na bastusin ang babaeng ito? Ang bawat salita ni Tarsi ay tila isang hatol. Sa gitna ng karangyaan ng Mansyon Valderrama, ang mga maskara ng mga naroon ay nagsimulang matuklap. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng bahay na ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Tarsi ang panunood sa pagpapahirap sa tanging tao na nakakakita sa kanyang tunay na kaluluwa? Hayaan mo siyang mamatay sa loob. Mas mabuting matupok na siya ng apoy kaysa maging pabigat sa akin habang buhay. Iligtas niyo ang vault ko, iyan ang unahin niyo. Ang boses ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Mas matalas pa sa tunog ng naglalagablab na apoy sa kusina. Sa gitna ng makapal at itim na usok na dahan-dahang lumalamon sa marangyang pasilyo ng Mansyon Valderrama, napatigil si Tala. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basang kumot, habang ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng matinding hapdi. Narinig niya ang bawat salita, habang si Tala ay handang itaya ang sariling buhay upang pasukin ang impyerno sa loob ng mansyon. Ang tiyahin ni Tarsi ay mas inaalala ang kanyang mga alahas kaysa sa kaligtasan ng sarili nitong dugo at laman. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Tala. Hindi dahil sa usok na pumapasok sa kanyang baga, kundi dahil sa kawalang puso ng babaeng itinuturing na haligi ng tahanang ito. Ang bawat paghinga ni Tala ay tila punong-puno ng abo. Ang init ng paligid ay unti-unting nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang panginginig ng kanyang puso. Inisip niya si Toby na nailabas na niya sa hardin, at ngayon ay ang lalaking nagligtas sa kanya noon ang kailangan niyang balikan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang pagguho ng lahat ng kanyang respeto sa mga Valderrama. Ang utang na loob na dati ay tila isang banal na tungkulin. Ngayon ay naging isang madilim na sumpa. Sir Tarsi! Sir Tarsi! Ang sigaw ni Tala ay tila nilalamon ng dagundong ng apoy. Ang tunog ng mga kahoy na nababali at ang pagbagsak ng mga kagamitan sa sahig ay tila mga hiyaw ng isang halimaw na nagugutom. Narating niya ang silid ni Tarsi. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang lalaki. Hindi ito gumagalaw. Nakaluhod si Tarsi sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga, at ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginginig. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, puno ng isang trauma na mas matanda pa sa kasalukuyang sunog. Para kay Tarsi, hindi ito ang sunog sa kusina. Ito ang gabi kung kailan nawala ang lahat sa kanya. Wag niyo akong iwan. Nay, Tay. Ang apoy. Ang bulong ni Tarsi ay tila isang panalangin ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Dali-daling lumapit si Tala
at ibinalot ang basang kumot sa katawan ni Tarsi. Naramdaman niya ang sobrang lamig ng balat ng lalaki sa kabila ng nakapapasong init ng silid. "Sir, tumingin kayo sa akin. Nandito ako, hindi kita iiwan. Lalabas tayo rito." Ang boses ni Tala ay puno ng determinasyon. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, pilit niyang itinayo ang lalaki. Ang bigat ni Tarsi ay tila pasan-pasan ng buong mundo, ngunit hindi sumuko si Tala. Bawat hakbang nila palabas ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang makalabas sila sa hardin, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Napaluhod si Tala sa damuhan, pilit na kumukuha ng hangin habang si Tarsi ay nananatiling tulala. Pinapanood ang mga bombero na sinusubukang apulahin ang apoy. Sa malayo, nakita ni Tala si Doña Teresa na mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit na vault. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa pamangkin. Sa gitna ng kadiliman, isang matanda at kulubot na kamay ang humawak sa balikat ni Tala. Si Nanay Berta ito, ang matandang tagapagsilbi na halos hindi na nagsasalita sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at lihim na matagal nang kinikimkim. "Tala, kunin mo ito," bulong ni Nanay Berta. Inilagay niya sa palad ni Tala ang isang piraso ng papel. Isa itong lumang litrato na bahagyang sunog ang mga gilid. Ipinapakita nito ang masayang pamilya ni Tarsi bago ang trahedya. Tumingin si Tala sa matanda, puno ng pagtataka. "Huwag kang maniniwala sa lahat ng sinasabi ni Teresa." Ang boses ni Berta ay nanginginig sa takot, ngunit may kasamang katiyakan. Hindi si Tarsi ang nagsimula ng apoy 10 taon na ang nakalilipas. May nakakita sa totoo, may nakakita kung sino ang may hawak ng posporo noong gabing iyon. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Tumingin siya sa litrato, pagkatapos ay sa nagliliyab na mansyon, at huli ay kay Doña Teresa na abala sa kanyang mga alahas. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila nagsisimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tunay na may sala sa likod ng mga sugat ni Tarsi? At ano ang gagawin ni Tala ngayong hawak na niya ang susi sa isang lihim na maaaring magpabagsak sa makapangyarihang Donya, ngunit maaari ring maging mitsa ng sarili niyang kamatayan? "Huwag mong hahawakan ang dumi na yan, Tala. Ang mga sugat na yan ay sumpa ng langit sa isang mamamatay tao." Ang boses ni Doña Teresa mula sa kanyang gunita ay tila isang malupit na hagupit na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Tala. Ngunit sa loob ng tahimik at madilim na silid ni Tarsi, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ng 2 taong pilit na bumubuo sa mga pira-pirasong bahagi ng kanilang pagkatao. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang tambol na sumasabay sa bigat ng hanging kanyang nilalanghap. Sa tabi ng kama, isang palanggana ng maligamgam na tubig ang dahan-dahang naglalabas ng manipis na usok. Hawak ni Tala ang isang malinis at puting tela. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa mabibigat na gawaing bahay, ngayon ay nanginginig sa tindi ng pag-iingat. Ang bawat galaw niya ay tila isang panalangin. Natatakot na baka ang isang maling dampi ay magdulot ng higit na sakit sa lalaking nasa kanyang harapan. Dahan-dahang tinalikuran ni Tarsi si Tala. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, dahan-dahang hinubad ni Tarsi ang kanyang itim na sando. Ang bawat pulgada ng kanyang likod na nalalantad ay tila isang kwento ng paghihirap, mga peklat na tila mga ugat ng isang punong pinasabog ng kidlat, mapupula, kulubot, at saksi sa malupit na apoy ng nakaraan. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Hindi siya nakakaramdam ng pandidiri. Ang nararamdaman niya ay isang matinding pagnanais na yakapin ang bawat sugat na iyon. Na tila ba ang kanyang init ay sapat na upang burahin
ang mga bakas ng sakit. Dahan-dahang idinampi ni Tala ang basang tela sa balat ni Tarsi. Naramdaman niya ang paggalaw ng mga kalamnan ng lalaki, ang pagigting ng balikat nito sa bawat haplos. Ngunit hindi lumayo si Tarsi. Nanatili siyang nakatungo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Masakit po ba? Mahinang bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng init ng gabi. Masakit ang alaala kaysa sa sugat, sagot ni Tarsi. Ang bawat salita ay tila binubunot mula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang dahan-dahang pagpiga ni Tala sa tela at ang pagtulo ng tubig sa palanggana, na tila isang orasan na bumibilang sa bawat segundong lumilipas. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Tala ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga salita, isang pag-unawang tila matagal nang nakatadhana. Dahan-dahang humarap si Tarsi kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan, at doon, sa harap ng babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan para muling huminga, ginawa ni Tarsi ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang itim na guwantes. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na itinuturing niyang instrumento ng kamatayan, ay dahan-dahang nalantad. Ang mga daliri nito ay may mga bakas din ng sunog, ngunit ang bawat galaw nito ay puno ng katotohanan. Hinawakan ni Tarsi ang kamay ni Tala. Ang magaspang na palad ng katulong at ang sugatang kamay ng amo ay nagtagpo, nag-uugnay sa dalawang magkaibang mundo sa iisang pintig. Napatingin si Tala sa mga mata ni Tarsi. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Nararamdaman ni Tala ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang mukha. Ang amoy ng gamot at ang natural na halimuyak ni Tarsi ay humahalo sa hangin, tila isang lason na masarap lang hapin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, ang lahat ng utang na loob, at ang lahat ng pananakit ni Doña Teresa ay tila naging maliliit na alikabok na tinangay ng hangin. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Tarsi sa kanya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka, handang magbigay ng isang pangakong hindi kailanman mabubura. Ang puso ni Tala ay tumibok ng napakabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang kulungan. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, handang tanggapin ang unang bahid ng ligaya sa gitna ng kanyang mahirap na buhay. Ngunit ang langit na tila abot kamay na nila ay biglang naglaho. Nyanig ng marahas na pagbukas ng pinto ang katahimikan ng silid. Ang tunog ng mga bakal na nagtatama sa hamba ng pinto ay tila isang kulog sa gitna ng kanilang pangarap. Narito ang mga taksil, dakpin ng babaeng iyan. Ang boses ni Doña Teresa ay muling umalingaw-ngaw, puno ng puot at tagumpay. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag ng mga tauhan ni Teresa na pumasok sa silid, bit-bit ang mga matatalim na liwanag ng flashlight na bumulag sa dalawa. Mabilis na inihiwalay ni Tarsi ang kanyang kamay kay Tala. Ang kanyang mukha ay agad na binalot ng takot at hiya habang pilit niyang itinatago ang kanyang mga hubad na kamay. Si Tala ay napatayo. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malamig at madilim na bangin. Ano ang gagawin ni Teresa ngayong nahuli niya ang dalawa sa isang maselang sandali? At sapat ba ang munting paghilom na sinimulan ni Tala at Tarsi upang labanan ang malaking bagyong handang lumamon sa kanila? Magnanakaw ka! Akala ko ba ay tapat ka dahil sa utang na loob, pero pati ang alaala ng yumaong ina ko, ninakaw mo. Ang boses ni Doña Teresa ay tumagos sa pandinig ni Tala. Mas matalas pa sa anumang talim na maaari niyang maramdaman. Sa gitna ng malawak na sala ng Mansyon Valderrama, napaliligiran si Tala ng mga katulong, mga gwardiya, at ilang kapitbahay na maimpluwensya na sadyang tinawag ni Teresa upang maging saksi sa kanyang pagbagsak. Nakatayo si Tala sa gitna,
Ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig habang hawak ang kanyang luma at kupas na bag. Kanina lamang ay abala siya sa paghahanda ng almusal ni Toby. Iniisip pa rin ang haplos ni Tarsi kagabi na tila isang panaginip na ayaw niyang matapos. Ngunit ang panaginip na yon ay mabilis na naging isang bangungot na gising. Donya, wala po akong ninanakaw. Kahit kailan ay hindi ko nagawang kumuha ng hindi sa akin. Ang boses ni Tala ay nanginginig, puno ng pagsusumamo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Lumapit siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Talaga? Kung ganoon, bakit ayaw mong ipakita ang loob ng basurang bag na yan? Bago pa makasagot si Tala, mabilis na hinablot ng isang guwardya ang kanyang bag. Sa isang marahas na galaw, ibinuhos nito ang lahat ng laman sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang ilang piraso ng damit ni Toby, isang lumang suklay, at ang sunog na litratong ibinigay ni Nanay Berta ay nagkalat. At doon, sa gitna ng mga hantungan ng kahirapan ni Tala, ay isang bagay na kumikinang, isang dambuhalang kwintas na gawa sa purong ginto at napalilibutan ng mga diamante. Ang ningning nito ay tila isang pangungutya sa lahat ng paghihirap ni Tala. Isang sabay-sabay na pagsinghap ang narinig mula sa mga nanonood. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dangal ni Tala. Hindi, hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan diyan. Sigaw ni Tala. Napaluhod siya sa sahig. Pilit na inaabot ang kwintas upang itapon ito palayo. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardiya. Ang lamig ng sahig ay nanunuot sa kanyang mga tuhod. Tila isang babala ng madilim na bukas. Huling-huli ka na, Tala. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa mga luha mong pampelikula? Ang boses ni Teresa ay puno ng puot. Tumingin siya sa mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas. Dalhin niyo na ang babaeng yan. Ayaw ko ng kriminal sa pamamahay ko. Mama! Mama! Ang iyak ni Toby ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina, ngunit hinarang siya ni Teresa. Ang maliit na bata ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakikita ang kanyang ina na pilit na itinatayo ng mga pulis. "Wag po, ang anak ko. Wag niyo kaming paghiwalayin." Ang boses ni Tala ay naging isang pagsamo na nakadudurog ng puso. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa baha ng mga luha. Ang bawat hakbang ng mga pulis palabas ng mansyon ay tila paghatak sa kanyang kaluluwa palayo sa kanyang buhay. Bago nila marating ang pintuan, itinigil ni Teresa ang prosesyon ng kahihiyan. Lumapit siya kay Tala. Inilapit ang kanyang mukha na tila isang ahas na handang tumuklaw. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay naging amoy ng kamatayan para kay Tala. "Mayroon akong alok sa iyo, Tala," bulong ni Teresa, sapat lamang para marinig nila. Ang kanyang tinig ay puno ng katusuhan, tila isang demonyong nag-aalok ng kasunduan. "Piliin mo, mabulok sa kulungan ng 10 taon dahil sa pagnanakaw ng hiyas na milyon ng halaga, o iwan mo rito si Toby at umalis ka sa mansyong ito ng mag-isa. Kalimutan mo ang utang na loob, kalimutan mo si Tarsi, at hinding-hindi ka nababalik sa probinsyang ito." Nanigas ang buong mundo ni Tala. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tumigil. Tumingin siya kay Toby na umiiyak sa malayo, at pagkatapos ay kay Teresa na may mapait na ngiti sa labi. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Ito ang bitag na matagal nang inihanda ni Teresa. Isang pagpili sa pagitan ng kanyang kalayaan at ng kanyang pagiging ina. Isang pagpili na walang tamang sagot. Paano tatalikuran ni Tala ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga? Ngunit paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung siya ay nasa likod ng mga rehas?
Sa gitna ng marangyang sala na naging entablado ng kanyang pagkawasak, si Tala ay tumayo sa gilid ng isang malalim na bangin. Ano ang magiging hatol ni Tala sa sarili niyang tadhana? At mayroon pa bang himalang darating bago tuluyang sumara ang mga pinto ng mansyon sa kanyang likuran? Lumabas ka at huwag na huwag mo nang susubukang tapakan ang lupang ito dahil sa susunod, hindi lang rehas ang kakaharapin mo, kundi ang hukay na mismo. Ang boses ni Doña Teresa ay tila isang hatol ng kamatayan na humalo sa dagundong ng kulog sa labas ng Mansyon Valderrama. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, itinulak si Tala palabas ng dambuhalang gate na gawa sa bakal. Ang tunog ng pagtama ng metal sa isa't isa ay tila isang pinto ng langit na tuluyan ng nagsara para sa kanya. Nalaglag si Tala sa basang kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay humampas sa matitigas na bato at putik, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tindi ng lamig na nanunuot sa kanyang buto at ang hiyaw ng kanyang puso na tila binibiyak sa dalawa. Toby, ang anak ko, Toby. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng hagupit ng hangin at ng walang tigil na pagbagsak ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga karayom na pilit na binubulag ang kanyang paningin. Sa likod ng gate, nakita niya ang maliit na anino ni Toby na pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga gwardya. Ang iyak ng bata ay hindi na niya naririnig, ngunit ang bawat pagbuka ng bibig nito ay sapat na upang madurog ang kaluluwa ni Tala. Iniwan niya ang kanyang anak. Pinili niya ang kalayaan upang mahanap ang hustisya, ngunit ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtalikod sa kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Nagsimulang maglakad si Tala sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang luma at kupas na tsinelas ay naiwan sa putikan, kaya naman ang kanyang mga paa ay direktang humahaplos sa magaspang at malamig na kalsada. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Ang ulan ay naging kasing tindi ng kanyang mga luha, bumabalot sa kanyang buong katawan hanggang sa maging isa na lamang siyang basang anino sa gilid ng daan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Tarsi, ang mga mata nito na puno ng pakiusap, ang mga kamay na may sugat na kanyang hinaplos. Ngayon, pareho na silang mag-isa sa dilim. Si Tarsi ay nananatiling bilanggo ng kanyang tiyahin at si Tala ay naging bilanggo ng isang mundong walang awa. Panginoon, bakit? Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang pag-ungol ng isang hayop na malapit ng mamatay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang mga ilaw sa malayo ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay. Ang gutom, ang pagod, at ang matinding pighati ay nagsimulang sumuko ang kanyang katawan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalam. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matitigas sa pagtatrabaho, ngayon ay wala ng lakas, kahit na ikuyom man lamang. Dahan-dahang bumigay ang mga binti ni Tala. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa gilid ng isang dambuhalang gate ng isa pang mansyon, isang lugar na hindi niya kilala. Ang kanyang pisngi ay dumampi sa malamig at basang putik. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng ulan na tila gustong ibaon siya sa ilalim ng lupa. Wala na siyang marinig, kundi ang ritmo ng ulan sa mga dahon at ang sarili niyang mahinang hininga. Toby, patawarin mo si Mama. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, nakita ni Tala ang isang pares ng sapatos na huminto sa kanyang harapan. Ang tubig na tumatalsik mula sa sapatos na yon ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay o ng tuluyang pagwawakas. Isang anino ang dahan-dahang yumukod. Ang init ng isang payong ay tila nagbigay ng panandaliang proteksyon mula sa ulan. Isang pamilyar na amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Amoy ng lumang papel at gamot. Ang isang kamay
na tila sanay sa pag-aalaga, ay dahan-dahang humawak sa kanyang malamig na balikat. Tala, sa wakas, nahanap din kita. Sino ang taong ito na nahanap si Tala sa kanyang pinakamababang punto? Ito ba ay isang bagong pag-asa o isa na namang bahagi ng madilim na plano ni Doña Teresa upang tuluyan siyang burahin sa mundong ito? Wala na siya, Tarsi. Huwag mo nang hanapin ang magnanakaw na yon. Ninakawan niya tayo at pati ang sarili niyang anak ay iniwan niya rito na parang basurang walang silbi. Ganyan ang mga taong galing sa putik, walang utang na loob. Ang boses ni Doña Teresa ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng silid ni Tarsi. Sa loob ng madilim na kwarto, nakaupo si Tarsi sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanteng silya kung saan madalas maupo si Tala upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang bawat salita ng kanyang tiyahin ay tila mga patalim na pilit ibinabaon sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Sa halip, isang kakaibang init ang nagsisimulang gumapang sa kanyang mga kalamnan. Isang init na hindi galing sa apoy, kundi sa isang nagngangalit na puot. Tumingin si Tarsi sa baso ng gatas na hawak ni Teresa. Alam niya ang laman yon. Alam niya ang mapait na lasa ng gamot na dahan-dahang lumulumpo sa kanyang isipan at bumubura sa kanyang mga alaala. Sa loob ng 10 taon, naging masunurin siyang bilanggo, naniniwala sa bawat kasinungalingan ng babaeng nasa kanyang harapan. Ngunit ang haplos ni Toby at ang mga luha ni Tala kagabi ay tila naging isang malakas na sulo na tumupok sa lahat ng kanyang pagdududa. Uminom ka na, iho. Kailangan mo itong pampatulog para hindi ka na mabalisa sa pag-alis ng babaeng yon, sabi ni Teresa nang may mapait na ngiti. Inilapit niya ang baso sa labi ni Tarsi. Ang amoy ng gatas na may halong kemikal ay humahalimuyak sa hangin, tila isang lason na nakabalot sa pagmamalasakit. Dahan-dahang itinaas ni Tarsi ang kanyang kamay. Hindi niya suot ang kanyang itim na guwantes. Ang kanyang mga daliring may peklat ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Teresa. Naramdaman ni Tarsi ang panginginig ng mga daliri ng kanyang tiyahin. Isang panginginig na hindi galing sa pag-ibig, kundi sa takot na baka mawala ang kanyang kontrol. Bakit mo siya pinalayas? Ang boses ni Tarsi ay hindi na mahina. Ito ay malalim, buo, at puno ng isang awtoridad na tila galing sa isang leon na dahan-dahang nagigising mula sa mahabang pagkakaidlip. Napaatras si Teresa, ang gulat sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sinabi ko na sa'yo, magnanakaw siya. Nakita ang kwintas sa bag niya. Tarsi, nakikinig ka ba? Gusto ka lang niyang pirahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tarsi. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila mga basag na kristal na nagkalat sa sahig. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Tarsi ang baso ng gatas mula sa kamay ni Teresa at ibinuhos ito sa isang malaking paso ng halaman sa gilid ng bintana. Ang maputing likido ay dahan-dahang sumipsip sa lupa. Tila simbolo ng pagtatapos ng pagkalason sa kanyang isipan. Hindi na ako uminom ng lason mo, tiyahin, bulong ni Tarsi. Ang bawat salita ay tila isang hatol. At alam nating dalawa na hindi magnanakaw si Tala dahil ang tanging magnanakaw sa bahay na ito ay ang babaeng pilit kumukuha ng lahat sa akin mula pa noong mamatay ang mga magulang ko. Bago pa makasagot si Teresa, isang mahinang kumatok sa pinto ang narinig. Pumasok si Nanay Berta, ang matandang katulong na nanginginig sa takot. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na tablet, ang gadget na ginagamit ni Teresa upang masubaybayan ang mga CCTV sa mansyon. Sir Tarsi, Donya, patawad po. Ang boses ni Berta ay puno ng pagsisisi. Hindi ko na po kayang sikmurain ang lahat. Pinanood ko po ang footage kagabi. Nakita ko po kung sino ang pumasok sa kwarto ni Tala habang wala siya roon. Ang mukha ni Teresa ay naging kasing puti ng pader. Ang kanyang mga mata ay tila gustong lumuwa habang pinapanood ni Tarsi
ang video sa tablet. Doon, sa malinaw na kuha ng kamera, ay nakita si Teresa na dahan-dahang inilalagay ang kwintas sa loob ng bag ni Tala. Ang bawat kilos niya ay tila isang ahas na naglalaway sa tagumpay. Nanigas ang buong mansyon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Dahan-dahang tumayo si Tarsi. Ang kanyang taas ay tila lalong nadagdagan. Ang kanyang katawan na dati ay nakayuko sa bigat ng trauma ngayon ay nakatayo ng tuwid at matikas. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may mga sugat, ang mga sugat na tinawag ni Toby na mapa ng kayamanan. Magmula sa araw na ito, Teresa, hindi na ako ang batang takot sa apoy. Ang boses ni Tarsi ay tila isang kulog na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Bibilangin mo ang bawat luhang pumatak sa mukha ni Tala at ng anak niya at titiyakin ko na bawat sentimos na ninakaw mo sa akin ay magiging mitsa ng sarili mong pagkawasak. Dahan-dahang lumapit si Tarsi sa bintana at tinignan ang kalsadang basang-basa pa rin ng ulan. Sa malayo, ang langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa itim patungo sa madilim na asul ng madaling araw. Sa kanyang isipan, isa lamang ang layunin. Hanapin si Tala. Kahit saang sulok pa ito ng mundo, kahit kailanganin niyang sunugin ang lahat para lamang makita itong muli. Ngunit bago pa man makalabas si Tarsi ng silid, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig sa ibaba. Kasunod nito ay ang hiyaw ni Toby, isang hiyaw na puno ng sakit at takot. "Toby!" sigaw ni Tarsi. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Ngunit bago pa siya makababa, hinarangan siya ng mga armadong gwardya ni Teresa. Isang malupit na tawa ang narinig mula sa likuran ni Tarsi. Doon nakatayo si Teresa, hawak ang isang remote control na tila may pinindot na kung ano. Akala mo ba ay ganoon kadaling bawiin ang lahat, Tarsi? Kung aalis ka sa mansyong ito, titiyakin ko na hinding-hindi mo na makikita ang anak ng babaeng yon ng buhay. Ano ang gagawin ni Tarsi ngayong ang buhay ni Toby ang nakataya? At may lakas ba siyang harapin ang sariling tiyahin nang hindi nasasaktan ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanyang puso? Mamatay ka ng kasama ang sikreto mo, Berta. Walang maniniwala sa isang ulyanin at hamak na katulong na gaya mo. Sa paningin ng mundo, ikaw ay basurang naghahanap lang ng pansin. Ang malamig na boses ni Doña Teresa ay tumagos sa makapal na pader ng madilim at maalikabok na bodega ng Mansion Valderrama. Sa labas ng maliit na bintanang may rehas, nakakubli si Tala sa likod ng malalaking kahon ng mga lumang kagamitan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay maingat at mababaw. Natatakot na kahit ang pinakamahinang ingay ay maaaring magbunyag ng kanyang presensya. Sariwa pa ang kirot sa kanyang mga talampakan mula sa mahabang paglalakad sa ulan kagabi. Ngunit tila natabunan iyon ng mas mabigat na pasaning dulot ng katotohanang kanyang naririnig. Bumalik si Tala, hindi upang sumuko, kundi dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang anak at si Tarsi sa ilalim ng kapangyarihan ng babaeng iyon. Sa loob ng bodega, nakagapos si Nanay Berta sa isang lumang silya. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang tapang. Ang amoy ng alikabok at amag sa loob ng silid ay humahalo sa amoy ng takot. Ngunit mas matapang ang determinasyon ni Berta na tapusin na ang 10 taon ng pananahimik. Maaaring wala silang tiwala sa akin, Teresa. Ngunit may mga katotohanang hindi kailanman mananatiling lihim. Nanginginig, ngunit matatag ang boses ni Berta. Nakita ko ang lahat noong gabing iyon. Hindi lang ikaw ang naroon habang lumalaki ang apoy sa mansyon. Nakita kitang isara ang pinto ng silid ni na Doña Maria at Don Roberto. Nakita ko rin ang hawak mong posporo bago kumalat ang apoy. Ipinagpalit mo ang sarili mong kapatid para sa pera. Ang bawat salitang binitiwan ni Berta
ay parang sunod-sunod na dagok sa pandinig ni Tala. Unti-unting binabasag ang katahimikang pilit niyang pinanghahawakan. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na pagsinghap. Ang katotohanan ay mas nakapanlulumo kaysa sa kanyang iniisip. Ang mga sugat ni Tarsi, ang kanyang trauma, at ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, lahat ng iyon ay planado at gawa ng babaeng nagpapanggap na kanyang tagapagligtas. Isang mapait at nakatitindig balahibong tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Lumapit siya kay Berta at marahas na hinawakan ang panga ng matanda. "Oo, Berta, pinatay ko sila. At tingnan mo naman kung nasaan ako ngayon. Nasa rurok ng kapangyarihan. Habang ang pamangkin ko ay isang baliw na nagtatago sa dilim, ako ang reyna ng mansyong ito. At walang sino mang katulong, buhay man o malapit ng mamatay, ang makakahadlang sa akin." Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang isang maliit na bagay mula sa loob ng kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng pag-atras ng mekanismo nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa katahimikan ng bodega, itinutok niya ang dulo ng bakal sa noo ni Nanay Berta. Ang ningning ng metal sa ilalim ng munting bintana ay tila isang pangako ng wakas. "Tala, tumakbo ka na." Bulong ni Berta. Tila naramdaman ang presensya ni Tala sa labas. "Iligtas mo si Tarsi." Ang ebidensya, nasa ilalim ng altar. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Dapat ba siyang pumasok at subukang iligtas si Berta? O dapat ba siyang tumakas upang hanapin ang ebidensyang sinasabi ng matanda? Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. "Paalam, Berta. Salamat sa 10 taon ng pagsisilbi." Ngunit ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita. Sabi ni Teresa nang may malamig na ngiti. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumipigil sa gatilyo. Sa labas, naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalam. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang Mansyon Valderrama ay naging isang dambuhalang libingan ng mga lihim. Isang matalim na tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa semento. Ang amoy ng pulbura ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin na gawang makatakas ni Tala. Ngunit ang huling larawang nakita niya sa maliit na bintana ay ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ni Nanay Berta. Ang sakripisyo ng matanda ay naging mitsa ng isang bagong apoy. Isang apoy ng paghihiganti at hustisya na hindi titigil hanggat hindi natutupok ang kasamaan ni Teresa. Ngunit paano makukuha ni Tala ang ebidensya sa ilalim ng altar kung ang buong mansyon ay puno na ng mga gwardya? At higit sa lahat, buhay pa kaya si Nanay Berta? O huli na ang lahat para sa kaisa-isang saksi ng katotohanan? Dito ka nababagay, Tala. Sa paanan ko, tulad ng isang asong nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Akala mo ba ay makakatakas ka sa kapangyarihan ko? Ang boses ni Doña Teresa ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng Mansyon Valderrama. Sa gitna ng malamig na sahig na gawa sa marmol, nakaluhod si Tala. Ang kanyang suot na damit ay punong-puno ng putik, ang kanyang mga buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay mugto sa iyak. Sa paningin ng sinuman, siya ay isang talunang babae na bumalik upang isuko ang kanyang dangal kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo, ang mga mata ni Tala ay nagniningning sa isang kakaibang apoy. Ang bawat pangungutya ni Teresa ay tila isang mitsa na lalong nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa malamig na sahig ay tila isang panata. Ang pagbabalik niya sa mansyong ito ay hindi pagsuko. Ito ay isang paglusob sa kuta ng kaaway. "Donya, patawarin niyo po ako.
Hindi ko na po kayang mabuhay sa labas na wala ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Kahit maging alipin niyo habang buhay, huwag niyo lang pong saktan si Toby. Ang pagsusumamo ni Tala ay puno ng pait. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Inilabas niya ang kanyang mamahaling panyo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga daliri. Tila ba nadumihan siya sa presensya ni Tala. Mabuti at natauhan ka. Sige, bumalik ka na sa iyong silid sa likod. Ngunit huwag mong iisiping makakaalis ka pa rito. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay bantay sarado. Nang makapasok si Tala sa maliit at madilim na silid sa likod, agad siyang sinalubong ng yakap ni Toby. Ang maliit na bata ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan na hindi masagot ng mga salita. Niyakap ni Tala nang mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng katawan nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Huwag kang matakot, anak. Nandito na si Mama. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. Bulong ni Tala sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga pangamba ng bata. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Toby, dahan-dahang tumayo si Tala. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang bulong ng hangin. Maingat, mabagal, at puno ng kaba. Narating niya ang maliit na altar sa dulo ng pasilyo, ang lugar kung saan sinabi ni Nanay Berta na nakatago ang katotohanan. Ang amoy ng insenso at ang dahan-dahang pagkurap ng mga kandila ay tila nagbibigay ng isang nakatitindig balahibong pakiramdam. Sa ilalim ng dambuhalang imahe ng Birheng Maria, dahan-dahang sinalat ni Tala ang mga ukit sa kahoy. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng kaba. Doon, sa isang nakatagong siwang, naramdaman niya ang isang matigas na bagay, isang lumang dokumento at isang maliit na voice recorder. Nanigas ang buong katawan ni Tala nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa labas. Mabilis niyang itinago ang mga gamit sa loob ng kanyang sando. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto at nakita niya si Doña Teresa na dahan-dahang naglalakad patungo sa silid ni Tarsi. Hawak ni Teresa ang isang maliit na lalagyan at sa loob nito ay isang hiringgilya na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dahan-dahang paggalaw ng likido sa loob ng bote ay tila isang nakamamatay na sayaw. Ngayong gabi, Tarsi, matatapos na ang lahat ng paghihirap mo? Ang bulong ni Teresa ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa hukay. Bago dumating ang mga abogado bukas, titiyakin ko na hindi mo na kayang magsalita kailanman. Ang lahat ay maniniwala na hindi mo na kinaya ang bigat ng iyong kasalanan at pinili mong wakasan ang lahat. Nanginginig si Tala sa likod ng pinto. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi siya kikilos, mawawala sa kanya ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling umibig at ang kanyang anak ay mananatiling bilanggo ng isang demonyong may suot na maskara ng anghel. Dahan-dahang pumasok si Teresa sa silid ni Tarsi. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Si Tala ay naiwang nakatayo sa dilim. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang dibdib. Nararamdaman ang bigat ng ebidensyang hawak niya. Sapat ba ang tapang ng isang hamak na katulong upang harapin ang isang makapangyarihang donya sa gitna ng gabi? At paano maililigtas ni Tala si Tarsi kung ang bawat hakbang niya ay tila nakatadhana sa isang madugong wakas? Isang dumi sa gitna ng mga brilyante. Iyan ang tingin ko sa iyo, Tala. Akala mo ba ay makakapasok ka sa piging na ito nang hindi ko na nalalaman? Sa isang kumpas lang ng kamay ko, maaari kitang ipatapon sa kalsada
na parang basurang nakakasagabal sa paningin. Ang boses ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng Mansion Valderrama, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag. Nakatayo si Tala. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay tila isang mantsa sa gitna ng mga mamahaling gown at tuksedo ng mga bisitang dumalo para sa charity gala. Ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng pawis at kaba na namumuo sa noo ni Tala. Sa paligid nila, ang mga matatandang mayayaman ay napatigil sa kanilang pagkukwentuhan. Ang tunog ng mga kristal na baso na nagtatama sa isa't isa ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay puno ng panghuhusga. Tila ba tinitignan nila ang isang malaking pagkakamali sa gitna ng isang perpektong gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Tala. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Sa loob ng kanyang maliit na bag ay ang voice recorder at ang mga dokumentong kinuha niya mula sa altar. Ang mga ebidensyang magpapabagsak sa reyna ng mansyong ito. Doña Teresa, tapos na ang panahon ng iyong pananakot. Ang boses ni Tala ay hindi na mabuway. Ito ay malinaw, buo, at puno ng isang tapang na nagmula sa pagmamahal sa kanyang anak. Ang karangyaan ng gabing ito ay binuo mo sa ibabaw ng mga bangkay ng sarili mong pamilya. Dumating ako rito hindi para makiusap, kundi para ipakita sa lahat kung anong uri ng halimaw ang nagtatago sa likod ng iyong mga hiyas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Inayos niya ang kanyang dambuhalang kwintas na diamante, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Baliw ka na rin, Tala. Siguro ay nahawaan ka na ng pamangkin ko. Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong na gaya mo? Biglang bumukas ang dambuhalang pinto sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang babala ng isang malakas na bagyo. Napalingon ang lahat. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Tarsi. Ang bawat bisita ay napasinghap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, lumabas si Tarsi sa harap ng maraming tao. At hindi siya nakasuot ng guwantes. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na may mga peklat ng apoy, ang mga kamay na tinawag ni Toby na mapa ng kayamanan, ay dahan-dahang nalantad sa paningin ng lahat. Ang kanyang mukha ay wala ng maskara. Ang kanyang mga sugat ay hindi na itinatago. Wala ka ng dangal na natitira. Tiyahin. Ang boses ni Tarsi ay tila isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad na matagal nang inakala ng lahat na naglaho na. Tarsi! Bumalik ka sa kwarto mo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Uminom ka na ba ng gamot mo? Ang boses ni Teresa ay puno na ng takot. Ang kanyang pagiging kalmado ay dahan-dahang naglalaho. Hindi na ako iinom ng lason mo, sagot ni Tarsi. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ang kamay nito sa harap ng lahat. Inilabas ni Tala ang recorder at pinindot ang baton. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang tinig ni Nanay Berta. Malinaw, nanginginig ngunit matatag. Nakita kitang isara ang pinto ng silid ni na Doña Maria at Don Roberto. Ipinagpalit mo ang sarili mong kapatid para sa pera. Agad kumalat ang mga bulungan ng mga bisita na unti-unting naging isang alon ng pagkagulat. Nagpalitan ng tingin ang mga naroon at ang dating magaan na kapaligiran ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Isa-isang bumaling ang kanilang mga mata kay Teresa at sa kanilang mga mukha ay mababakas ang matinding pagdududa at pagkabigla. Ang makapangyarihang donya ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matatakasan, ngunit ang bawat pinto ay tila nakasara na para sa kanya. Magsisinungaling kayo, mga taksil! Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili ng isang taong nawawalan na ng kaisipan.
Sa gitna ng kanyang desperasyon, dinampot niya ang isang matalim na kutsilyo mula sa mesa ng mga pagkain. Ang ningning ng bakal sa ilalim ng chandelier ay tila isang huling hudyat ng kamatayan. Marahas na sumugod si Teresa patungo kay Tala. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot, tila isang demonyong wala ng kinakatakutan. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Mamatay ka, Tala. Napapikit si Tala, handang tanggapin ang hapdi. Ngunit ang narinig niya ay ang tunog ng pagtama ng metal sa laman at ang pagbagsak ng kutsilyo sa sahig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Tarsi na nasa kanyang harapan. Sinalag ni Tarsi ang kutsilyo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na wala ng guwantes. Ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang palad, pumapatak sa makintab na sahig na parang mga pulang talulot ng rosas. Ngunit hindi siya dumaing. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at awa. Ang mga sugat na ito ay hihilom, Teresa. Ang bulong ni Tarsi ay puno ng bigat. Ngunit ang kaluluwa mong puno ng kasalanan ay kailanman ay hindi makakahanap ng kapayapaan. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalakas, tila isang koro ng hustisya na papalapit. Si Teresa ay napaluhod sa sahig, ang kanyang mga hiyas ay nagkalat, at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho sa gitna ng sarili niyang karumihan. Naiwan si Tala at Tarsi sa gitna ng ballroom. Habang dahan-dahang binabalot ni Tala ang sugatang kamay ni Tarsi gamit ang isang puting tela, naramdaman nila ang unang sinag ng bagong umaga. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa puso ni Tala: sapat ba ang hustisyang ito upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? Ang bawat hiyaw mo ay hindi na maririnig ng langit dahil ang pusong puno ng lason ay kailanman ay hindi na pakikinggan. Ang mga salitang iyon ni Tarsi ay tila huling pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Doña Teresa. Sa harap ng Mansyon Valderrama, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga sirena ng pulis na nagkukulay asul at pula sa madilim na kalsada, dahan-dahang kinaladkad si Teresa palabas. Ang kanyang dambuhalang kwintas na diamante ay nalaglag sa putikan, tila isang basurang nawalan na ng ningning. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay naiwan sa damuhan habang siya ay nagsisigaw, nagwawala, at pilit na tinatawag ang mga kaibigang kanina lamang ay kaharap niya sa piging. Ngunit ngayon ay nakatalikod na sa kanyang kahihiyan. Nakatayo si Tala sa tabi ni Tarsi. Mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang anak na si Toby. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na bata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito panginginig ng takot, kundi ng pagkabigla sa bilis ng takbo ng tadhana. Ang bawat hakbang ng mga pulis, palayo, ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tinik sa dibdib ni Tala. Ang utang na loob na dati ay tila isang tanikala. Ngayon ay tuluyan na ring naputol kasabay ng pagbagsak ng kaharian ni Teresa. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang Mansyon Valderrama na dati ay amoy gamot at puno ng mga anino ng nakaraan, ngayon ay dahan-dahan nang binubuksan ang mga bintana para sa sikat ng araw. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa kalupitan ni Teresa ay nililinis na ng tawanan ni Toby. Si Nanay Berta, na himalang nakaligtas mula sa sugat ng baril, ay dahan-dahan na ring nagpapagaling sa isang pribadong ospital sa ilalim ng pangangalaga ni Tarsi. Sa malawak na hardin, nakaupo si Tarsi sa harap ng isang malaking canvas. Ang kanyang mga kamay ay wala ng guwantes. Ang mga peklat na dati ay itinuturing niyang sumpa. Ngayon ay malaya ng humahawak sa lapis at pinsel. Ang bawat guhit na ginagawa niya ay hindi na mga madidilim na anino, kundi mga plano para sa isang bagong gusali. Ang tahanan ng pag-asa, isang bahay ampunan para sa mga batang biktima ng karahasan at kahirapan. Dahan-dahang lumapit si Tala bitbit ang isang tray ng mainit na kape at tinapay. Ang kanyang suot ay hindi na uniforme ng katulong,
kundi isang simpleng bestidang kulay asul na tila sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang puso. Nang mapansin ni Tarsi ang kanyang presensya, agad itong tumigil sa pagguhit at ngumiti. Isang ngiting hindi napilit, kundi puno ng tunay na liwanag. Tapos na ang plano para sa silid-aklatan tala, ang boses ni Tarsi ay puno ng sigla. Gusto kong ang bawat bata roon ay makaramdam na ang kanilang mga sugat ay hindi hadlang upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ibinaba ni Tala ang tray at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Tarsi. Ramdam niya ang magaspang na balat ng lalaki, ang bawat ukit ng peklat na tila isang mapa ng kanilang pakikipaglaban. Dahan-dahan itong itinaas ni Tarsi at hinalikan ng likod ng palad ni Tala. Ang palad na hindi napagod sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya noong siya ay nasa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Salamat, Tala, bulong ni Tarsi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng emosyon. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagiging ilaw sa gitna ng aking dilim. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang gumapang sa pisngi ni Tala. Hindi niya kailangang magsalita. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sapat na upang iparating ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng sampal ni Teresa, at ang lahat ng pagod sa pagtatrabaho ay tila naging maliliit na alikabok na tinangay ng hanging amoy bulaklak. Biglang tumakbo si Toby patungo sa kanila. Bit-bit ang isang piraso ng papel. Mama, Tito Tarsi, tignan niyo po ang drawing ko. Ipinakita ng bata ang kanyang gawa. Isang simpleng drawing ng isang bahay, isang malaking araw, at 3 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng puno. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat na mga salitang galing sa puso ng isang bata. Ang aking pamilya. Niyakap ni Tarsi si Toby at si Tala ng sabay. Isang yakap na tila isang matibay na baluti laban sa anumang bagyo ng mundo. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging bahagi na lamang ng kanilang kwento. Hindi upang magbigay ng sakit, kundi upang ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang magpahilom kahit sa pinakamalalim na sugat ng kaluluwa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel sa buong hardin. Alam ni Tala na ang kanilang bagong simula ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isang katotohanang binuo ng kanilang tapang, katapatan, at ng isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang bawat peklat sa aking balat ay dati kong itinuring na sumpa, isang madilim na mapa ng aking pagkatalo sa apoy ng nakaraan. Ngunit sa hapon na ito, habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw na dahan-dahang humahalik sa mga bintana ng bagong tayong tahanan ng pag-asa, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Isang init na hindi na nakapapaso, kundi nagbibigay ng buhay. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na hardin, hawak ang kamay ng maliit na si Toby. Ang bata ay abala sa paghabol sa mga paru-paro. Ang kanyang tawa ay tila isang musikang bumubura sa lahat ng hiyaw ng sakit na narinig ko sa loob ng 10 taon. Sa tabi namin, naroon si Nanay Berta, nakaupo sa isang silya at masayang pinagmamasdan ng mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging kapayapaan na lamang ng isang taong nakapagsabi na ng katotohanan. Lumapit sa akin si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila mga bituin na bumaba sa lupa upang gabayan ako. Inabot niya sa akin ang isang baso ng malamig na tubig at sa simpleng haplos ng kanyang mga daliri sa aking palad na may mga peklat, naramdaman ko ang kabuuan ng aking pagkatao. Tarsi, handa na ang lahat para sa pagbubukas ng foundation bukas. Mahinang bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng aking mga pangamba. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng kulungang kinalalagyan ni Teresa. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba siya. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na hakbang,
kundi isang mahabang paglalakbay. Hindi ko man makakalimutan ang kanyang ginawa. Pinili ko ng pakawalan ng puot na nagkakandado sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili, upang magkaroon ako ng puwang para sa pag-ibig ni Natala at Toby. Natagpuan ko na ang aking kapayapaan. Hindi ito nahanap sa yaman o sa pagbawi ng Mansyon Valderrama, kundi sa mga payak na sandali ng aming pagsasama. Nahanap ko ang katahimikan sa bawat pagngiti ni Tala at sa bawat pagtawag sa akin ni Toby bilang kaisa-isang ama na kanyang kinilala. Sa bawat tagapakinig na kasama namin sa paglalakbay na ito, nawa ay baunin ninyo ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa kintab ng balat o sa perpektong anyo ng mukha. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga pusong marunong magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit, at sa mga kamay na kahit sugatan ay patuloy na humahawak sa mga mahal sa buhay. Ang bawat sugat ng kahapon ay hindi katapusan ng mundo, kundi mga bakas lamang na nagpapatunay na tayo ay lumaban, tayo ay nagtiis, at sa huli, tayo ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng kulay lila at ginto sa langit. Habang naglalakad kami pabalik sa loob ng aming tahanan, alam ko na ang bawat bukas ay hindi na puno ng anino. Ang mga sugat ng kahapon ay tuluyan ng naghilom, nag-iiwan ng mga peklat na magsisilbing paalala na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga. Ang mga sugat ng kahapon ay tuluyan ng naghilom, nag-iiwan ng mga peklat na magsisilbing paalala na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga. At sa paglipas ng huling sinag ng araw sa kwentong ito, nais kong sandaling huminto at kausapin ka, ang aking tapat na tagapakinig. Maraming salamat sa paglalakbay na kasama ko mula sa unang kabanata hanggang sa huling pintig ng kwentong ito. Sa bawat buntong hininga mo sa kalupitan ni Teresa, sa bawat luhang pumatak para kay Tala, at sa bawat panalangin mo para sa paggising ni Tarsi, naramdaman ko ang inyong pakikiramay. Habang isinusulat ko ang bawat salita, may mga sandaling tila tumitigil din ang aking sariling mundo. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang sandali ng kailangang iwan ni Tala, si Toby, sa gitna ng ulan. Pakiramdam ko ay ako mismo ang nababasa ng ulan at nadudurog ang puso bilang isang magulang. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay ng mga kababaihang Pilipino na handang magtiis ng lahat ng hirap at pangungutya. Basta't matiyak lamang ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga peklat ni Natala at Tarsi ay mga simbolo ng ating lahat. May mga sugat tayong hindi nakikita, mga hapdi ng nakaraan na pilit nating itinatago. Ngunit tulad ng ating mga bida, nawa ay matagpuan ninyo ang liwanag sa gitna ng dilim, ang pag-ibig, pag-asa, at higit sa lahat, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang tunay na magpapalaya sa atin. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan ka ng isang katanungang naglaro rin sa aking isipan habang binubuo ang wakas na ito. Sa iyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kay Teresa? O ikaw ba, sa iyong sariling buhay, ay kaya mo ring patawarin ng isang taong nagnakaw ng maraming taon ng iyong kaligayahan para lamang sa sarili nilang kapakanan? Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Natala at Tarsi. Kung ang nobelang ito ay nakapagbigay sa inyo ng munting inspirasyon o kahit kaunting ginhawa sa inyong pagtatrabaho, hiling ko na sana ay i-like at i-share ninyo ang videong ito. Huwag din kayong mahiyang iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, dahil bawat reaksyon ninyo ay nagbibigay sa akin ng lakas upang sumulat pa ng mga susunod na kwentong muling hahaplos sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na nobela ng buhay at pag-ibig. Ingat po kayo palagi.